Yan, magandang hapon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Lahat ng Banateros worldwide. Kamusta ang buhay-buhay? Nandito na naman ang Boss Dada ninyo. At tayo na naman po ay mang-uurat, mang-buburat, mang-aasar sa lahat ng mga iyakin. Pero mga kawatan. Sa lahat ng mga pikon, pero mga magnanakaw. Sa lahat ng bait-baitan, pero mga santanas, demonyo, Judas, Barabas, Hestas. Sa gobyerno, mga sindikato, mang-uumit, o mga manlalamang, ang yayaman na ng mga punyeta, hindi pa rin napapagod magnakaw ang mga animal. Ito ang kryptonite ng lahat ng mga salot sa lipunan. In short, mga magnanakaw sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Another day, another Kupalan sessions with yours truly, Boss Dada. Before we start, magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga subscribers natin na bago. Aba, imaginein mo ha, nag-start lang tayo, parang 3 taon pa lang tayo sa industriya. It's our 3rd year kasi alam ko Feb and March yung ating 3rd year anniversary. So imagine, it's only our 3rd year pero we are at 125,698 subscribers already. And counting. Maraming salamat sa mga nagtitiwala, yung sa mga bago nating mga subscribers. Huwag kayong mag-alala dahil dito sa ating channel, hindi kayo mauurat, hindi kayo mabubore. I'll make sure na you are that you will be occupied, and all of your messages will be accommodated dito sa ating channel. Lahat po ng inyong komento ay ating re-reactionan. Kaya maraming salamat sa mga bagong subscribers. And sa mga luma naman, salamat sa inyong loyalty. Loyalty is better than royalty. Aanin mo ang royalty kung walang loyalty. So, importante, if you stay loyal to Boss Dada will stay loyal to you. At maraming salamat po sa mga lahat ng nagla-like, nag-share, nanonood ng ating mga videos, yung huling videos natin. Maganda po ang naging acceptance ng taong bayan, kaya naman ako'y ginaganahan. Maraming salamat sa inyong pagla-like, pag-share, at syempre, importante yung like and share. Bakit? Kung tayo lang nakakakita nito, hindi nyo nasi-share doon sa mga kapitbahay nyo, mga chismosa, sa mga kaibigan nyong mga tali-talinuhan, doon sa mga congressman na mga magnanakaw, wala mangyayari sa ginagawa natin pag-iingay. Kailangan makita ng mga hayop at marinig ng mga hayop yung ating pagmumura sa kanilang mga putang ina sila. Hindi ba? Para naman atakin sila sa puso, malay mo mga matay sila lahat, o di maganda ang bayang Pilipinas. Kaya importante yung like and share. At halimbawa, ikaw, nandiyan ka sa ibang bansa, no? Halimbawa, ikaw ay nasa Middle East. Nanonood ka ng vlog natin, tas shinare mo. Ngayon, yung pag na-hit niya yung algorithm, yung share, yung like, ino-offer siya ni YouTube doon sa mga nandiyan sa bansa mo, whether Pinoy or hindi, na manood. Or ino-offer niya yung mga videos natin sa mga tao dyan, yung mga nanonood din ng mga mahihilig sa politika din. Di maraming mas makakanood, mas maraming mabubuksan ng mga isip. Tapos yung nakapanood, galit na galit pa sa mukha ko. Tapos biglang nung napanood nila ako, nanggigil sila, tapos pumutok yung ugat nila sa ulo. Tapos namatay sila on the spot. Di ba ang saya-saya nun? May nagawa kayo para sa bayan. Nabawasan ng mga bobotante sa Pilipinas. Importante yan. Siyempre, isa pang importante,
Isa pang importante mga bossing, yung mga nagsusuper thanks. Maraming salamat sa nagpapakita ng kanilang suporta sa channel natin by means of super thanks. Alam niyo yung super thanks? Yung super thanks, yung like, yung share, yung merong puso na merong Superman. Merong Superman na ganun. Super nga yun eh. Super thanks. So, pag pinindot mo yun, tapos binawasan mo konti yung baon mo, nilagay mo doon. Malaki may tutulong sa bayang Pilipinas niyan. Para ka na nag-ambag sa content natin. Para ka na nag-ambag sa content natin at ikaw nang may-ari ng buhay ni Boss Dada. Parang binili mo na si Boss Dada kaagad nun. Minain mo na. Lahat ng may mga crush sa akin, lahat ng mga humahanga, at lahat ng mga natutuwa. Kung gusto nyo magpakita ng appreciation bukod sa comment, mag-super thanks kayo. Masaya yan. At ito naman, may mga mangilang nila nagre-reklamo. Boss Dada, ingay-ingay ng live mo. Andayan mo mga tawa-tawa sa background. Utangin na nyo. Kung gusto nyo ng tahimik, doon kayo sa simenteryo. Gusto ko maingay. No dull moment nga eh. Gusto ko maingay, gusto ko masaya, gusto ko maraming tumutunog-tunog. Kasi kapag kaganon, hindi tayo nabobore pare-pareho. Imagine mo, kausap ko sarili ko. Mag-isa lang ako nagsasalita dito. Nakikinood na lang kayo. Nagre-reklamo pa kayo, walang hiya kayo. Yung mga ayaw sa mura, yung mga mababait na tao, hindi po ito ang channel para sa inyo. Ito po ang channel ng mga Pilipino nagigil na sa gobyerno, hindi makapagmura sa mga gobyerno, hindi mamura si Bongbong, hindi mamura si mga congressman, mga senador. Ito po ang channel kung saan ako na po ang nagiging spokesperson ninyo. Murahin natin ang mga putang ina niyan. Kaya kung malalambot ang inyong mga puso, ayaw nyo nakakarinig ng mura, hindi po ito ang channel na para sa inyo. Ang channel po na para sa inyo ay ang Oras ng Himala. Yung mga ayaw sa maingay, ayaw ng mura. Manood na lang po kayo ng cartoons. Manood kayo ng Dragon Ball Z. Para hindi kayo makarinig ng mura. Alam nyo, sa nangyayari sa bayan natin, sa kakurakungan ng mga taga-gobyerno, sa kabubuan ng mga nakaupo ngayon, pukin ang ina niyan, kailangan talaga minumura nating mga hayop na yan. Ito na lang ang kaya nating gawin, binabawal pa. Murahin ng mga hayop, tadtarin ng pinong-pino ang mga hayop, magdasal na mamatay ng mga punyeta. Yun lang ang kaya nating gawin. Ano ba naman yan? Libre yan. Kaya kailangan gawin na natin yan habang meron pa tayong kalayaan. Dahil pagka wala na, tinanggal na nila yung kalayaan, wala na, hindi na tayo makapagsalita. Nakita nyo naman ginagawa ng Kongreso, hindi ba pinatatawag lahat ng mga nagsasalita against sa mga kakawatan sa gobyerno. Gusto nila ipatawag. Para pigilan, magsalita. Para pigilan sa palayang pagpapahayag. Kaya kailangan, sabi ko nga, hindi naman ako pala mura noon. No ako nag-start mag-vlog, mga bossing, hindi ako nagmumura as in. Ang lumalumanay ko nga noon eh. Pero as it drags on, as I dip myself into politics, putang ina niyan, nalaman ko talaga, na-expose ako sa politika at nakita ko ng bonggang-bongga kung gaano kasatanas, kakriminal, ka-demonyo itong mga hayop na mga nasa gobyerno. Ang babait nung kampanya, ang babait nung eleksyon, nung umupo sa kapangyarihan, putang ina na sinaniban ng demonyong mga hayop. Ayun na, nagsimula na akong magalit, ma-high blood, hanggang sa nagmumura na ako, hanggang sa gigil na ako. And then, na-realize nung mga dati kong mga subscribers na, Boss Dada, buti na lang nagmumura ka. Kasi yan din yung gusto kong sabihin eh. Buti na lang, Boss Dada, minura mong hayop na yan. Yan din ang gusto kong iparating eh. Diba? So sabi ko, ganun dahil dyan, mas lalo ko pa silang mumurahin, mas lalo ko pang sisitahin lahat ng mga kabulastugan nila. Di ba magalit sila, wala akong pakialam sa kanilang mga hype sila, magagalit lang naman sila eh.
nagnanakaw na nga sila. May kagano pa silang magalit, mga hayop sila. O kaya yun ang aking evolution. O bigla na ako naging ganito. Visit na yan. Dati bait-bait ko. Alam mo dapat magpapari ako? Magpapari sana ako eh. Kaya lang hindi na natuloy dahil sa hayop na politika na ito. Utay nang yan. Tapos araw-araw makikita mo pa to si ano. Makikita mo pa to si Bongbong Marcos. Puros kabulastugan din ang ginagawa sa bayang Pilipinas. Kupal na ito. O, tangina, saan ka naman makakita? Ganyan ba naman makikita mo? Tanginang yabang-yabang na itong hayop na ito. Tingnan mo. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. Ulul! Putang ina mo. Anong nakikinig? Hayop ka? Wala kang alam sa bayang Pilipinas kung anong nangyayari. Ni hindi mo nga alam, nagigil na sa'yo taong bayan eh. O ni hindi mo nga alam na ikaw ang pinaka-pinagtatawanan eh sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas. Puta, ito pa matindi ha. Kaya't huwag kayong mahihiya kapag kayo'y may pangangailangan. Sabihan nyo lang itong ating mga LGU. Ulul! Putang ina niyan. Pag meron daw kayo kailangan, pumunta lang daw kayo sa LGU. Gunggong! Putang ina niyo, pupunta ako doon. May kailangan po ako. Sabi po ng presidente, pumunta lang ako sa inyo. Putang ina, anong klaseng ano yan? Anong klaseng utos yan? Gago, hindi nangyayari yan. Putang ina, lokohin mo lelang mo. Hindi ganyan ang ano. Putang ina, ginagaya mo na naman kasi si Duterte. Alam mo, si Duterte ganito siya nung presidente, no? Kami po ay trabahante ninyo. Ganun si Duterte. Hindi kami ang pagsisilbihan ninyo. Kami ang magsisilbi sa inyo. Kaya sa mga Pilipino dyan, kapag nakita nyo na pumunta kayo sa mga ahensya ng gobyerno, pabanjing-banjing ang mga kupal na mga nasa ahensya ng gobyerno na yan, pabanjing-banjing, mabagal kumilos, pasimasimangot, sampalin nyo. Sabihin nyo, utos ko. Kasi kami ay dapat nagtatrabaho para sa inyo. Sinusweldohan nyo lang kami. Kaya may karapatan kayong magalit sa mga tamad na mga empleyado ng gobyerno. At ito yung number ko, 888. Lahat ng mga kupal na mga nasa ahensya ng gobyerno magsusungit-sungit. Puta, isumbong nyo sa akin. Tatanggalin ko yan. Pagsasasampalin ko pa yan. Ganon. Bongbong, ganon magbigay ng ano. Ganon magbigay ng instruction. Hindi po kami natutulog ang pamahalaan. Lagi kami nandito, nakikinig sa inyo. Putang ina mo. Ang tagal-tagal na nung bigas. Hanggang ngayon, wala pa yung 20 pesos, kupal ka. Tapos ngayon, sasabihin mo, nakikinig ka sa amin, ulul. Nakita mo ba kung gano'n nakamahal ang presyo ng bilihin sa labas, Tolonges ka? Ang dami ng reklamo sa'yo ng tao, Bongbong. Sabi nga ng tao, magpa-drug test ka na, punyemas ka eh. Ano sinasabi mo, nakikinig ka sa amin, putang ina ka? Karamihan ng mga Pilipino ngayon nagsasabi magpa-drug test ka na. Dahil para ka na minsan sabog, para ka na zombie, naglalakad ka na lang. Nang wala ka na sa sarili mo. Di ba ang gusto na yung mangyari, magpa-drug test ka, anong sabi mo? Hindi naman konektado yan sa public offices, sa public trust. Tarantado ka pala, kala ko ba nakikinig ka? Tangin na to, fake news talagang hayop, no? Hari ka talaga ng fake news. Wala ka nang matinong sinabi sa buhay mo, ah. Oh, ano pa, di ba ganyan si PRD dati? O, tingnan mo siya, lapit lang kayo sa mga LGU nyo. O, tapos, sabihan nyo, ayan o, may pangangailangan, sabihan nyo itong ating mga LGU. Utang ina, sa tingin mo ba pag ang tao lumapit sa LGU dahil sa sinabi mo? Ano sasabihin ng LGU? Sabi ni Pangulo, pumunta daw kami dito, may pangangailangan kami, ha? Wala yun, huwag ka maniwala ro, sabog yun.
Utay na 20 pesos na kilo nga ng bigas, hindi niya maitupad eh. Ibig sabihin, binudol ka na naman. Huwag kayo maniniwala, magbubudol yun. Pupunta-punta kayo dito, may problema kayo. Tangina na ba't hindi kayo sa kanya magpunta? Ba't dito kayo pupunta? Siya yung nangako eh. O, ganyan yan. Ang style nyo bulok. Ano pa sinasabi ng tanga na to? Ang ating mga kalihim ay hindi na natutulog. Putang na baka mga sabog kayo. Baka mga batak kayo. Kaya hindi na kayo natutulog. Putang ina, lahat yata kayo dyan, mga addict na. O, paano nyo mapapatunayan na hindi kayo addict? Na hindi kayo sabog, hindi kayo bangag. Putya, magpa-drug test na kayo ngayon na. Ako din. Ayan o. Ano pa sinasabi niya? Alam ko po yan. Hindi na daw natutulog yung mga kasamahan niya. Alam daw niya yan. Paano baka magkaka-jamming kayo? Kaya alam mo na hindi na sila natutulog. Siyempre, kung sabay-sabay kayo nag-jamming, tapos sabay-sabay kayo nagkukwentuhan lang kayo magdamag, siyempre alam nyo na wala silang tulog. Ako rin, hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matulog. Marami pa tayong gagawin. Ulol! Tangina, alam ko kung ba't hindi kayo natutulog. Alam ng taong bayan, BBM, kung ba't hindi kayo natutulog. Oo, wag mong linlangin ng tao. Kaya hindi kayo natutulog, maganda yung item. O, sasabihin mo, fake news ka, Boss Dada. O, sige nga, pa-drug test ka. Pa-hair follicle test ka. O, dalawa tayo sabay. O, kahit makita mong ano ko, kahit makita mong positive ako sa bagoong, okay lang, ha? Hindi naman ako taga-gobyerno. O ikaw, baka positive ka sa kung ano-anong mga sinisinghot mo, ha? Magpa-drug test ka na para hindi ka na naanuhan. Ang dami-dami mong gagamiting ang dami mong gagamiting analogy, yung hindi pa pagtulog. Alam namin, sir, kung ba't hindi kayo natutulog. Kaya ka hindi natutulog dahil binabantayan mo yung sarili mo. Ayaw mo siguro matulog dahil pag napikit ka, nananaginip ka. Siguro hanggang sa panaginip mo, minumura ka ng taong bayan kaya puro bangungot ang inaabot mo dahil ang dami nagdadasal. Naku, sana bangungutin ng hayop na ito. O, alam mo yan, kaya hindi ka natutulog. Kasi pag natulog ka, baka hindi ka na gumising, baka huling tulog mo na yan. O, ayan mga boss, ha. O, ayan na nga mga boss. So, tingnan yung maigi. O, dahil ayan, si BBM hindi na daw natutulog. Hindi na daw natutulog dahil siya daw po ay nagtatrabaho, masipag daw siya. Utang ina mo. Paano ka naging masipag? Wala kang nagagawa sa bayang Pilipinas eh. Tayo nakatatlong taong ka nang nakaupo sa pagka-presidente, wala ka pa nagagawa eh. Tayo kiniklaim mo pa yung tulay sa ano ha. Yung tulay sa Mindanao ha, sa may kumukonekta sa Davao City at saka dyan sa Samal Island ha. Puta, ginagrab mo pa yun ha. Hindi sa'yo yun, kumag ka. Lahat ng mga project sa Mindanao, pinahinto mo, ulul. Ano sabi mo? Tangina nyo, baka hindi na kayo natutulog. Dahil iniisip nyo kung paano ubusin yung pera ng Pilipinas. Aba, mantakin mo, according to Attorney Vic Rodriguez, January pa lang, 65% ng pera natin, inubos na ng mga hayop na yan. 65% ng pera ng Pilipinas, putang ina, nilustay na nila. Hindi naman nilustay, baka naman nilagay sa mga proyekto. Putang ina proyekto, January pa lang, ubos na. 65% na i-release nyo na yung pera. Wala namang ginagawang kalsada, wala namang highway, wala namang ospital na ginagawa, wala namang tulay. Anak ng tinapay, pati nga yata yung subway project, wala nang pera eh. Ina nyo? Paano ba naman hindi mauubos yung pera na yan? Pucha, ilan yung pumirma sa impeachment ni BP Sara? Di umano, nagkaabutan daw dyan. Style nyo bulok. Kaya hindi na kayo natutulog dahil pag natutulog kayo, nananaginip kayo. Na ano kayo, nabibilaokan kayo, nababangungot kayo kasi nagdadasal ng taong bayan na sana huling tulog nyo na yan. O dahil sa dami ng mga kinamkam nyo sa pamahalaan, kinamkam yung pera ng taong bayan, kaya ayan, takot na kayo matulog. O kung ano-ano ng mga tinitake ninyo para hindi na kayo makatulog. Kapal ng mukha mo. O ito pa ang kanyang isang isang speech
Diyan sa Iloilo, grabe, sikat na sikat sa Iloilo pala to. Oh, grabe, sobrang sikat nito sa Iloilo. Nung nagpunta siya doon, putang ina, ang tindi. Oh, ayan, pakinggan nyo yung pakinggan nyo yung kanyang speech diyan sa Iloilo. Tila nagpasaring si Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete kanina. Puro ka pasaring. Hindi mo kayang diretsuhin. Si Presidente Marcos nga eh. Ay, mali. Si Presidente Duterte nga kaya niyang sabihin kahit araw-araw nasabog ka eh. Nabangag ka eh. O, ikaw nga hindi mo kayang i-address yun eh. Kaya mong i-address yun? Hindi. Bakit? Paano? If you address it and deny it, you have to undergo drug testing. O ayaw mo magpa-drug test. Paano? O kaya ayaw magpa-drug test, ano sagot? O kayo na bahala, ilagay nyo dyan sa comment section. Ginit ng Pangulo na hindi dapat maging madugo o umabot sa pagpatay ang pagsugpo ng kriminalidad sa bansa. Oy! Hindi daw dapat maging madugo at umabot sa pagpatay. O ang pagsugpo sa kriminalidad. O at mantakin mo tinan mo. Ang mga kriminal, when they commit crimes, they kill. Pumapatay sila, dumadanak ang dugo. Pag di nila nakuha ang gusto nila, papatay sila. Pag hindi nila makuha ang gusto nila, ni-rape na nga nila, tinapon pa nila sa ilog, binaboy-baboy pa yung katawan. O yung mga snatcher, yung mga holdupper, nakuha na nga yung cellphone, pupukpukin pa ng kahoy sa ulo, sasaksakin pa. Alam mo ibig sabihin, itong mga kriminal na to, putang ina niyan, matitindi tong mga to. Mga hayop at demonyo halang ang kaluluwa ng mga ito. At saka ibang klase krimen ngayon. Nakikita nyo yung mga krimen ngayon nakikita nyo sa TV. Nakikita nyo yung mga estudyante, walang laman yung tiyan. Mga estudyante, pinapasok sa bahay, pinapatay, ginagahasa. Tapos mga nanay, yung lola, putang ina lola, hindi na makakilos, ginasa pa. Yung mga anak, pinagpapapatay dahil sa gutom, lahat sila nagpakamatay. Alam mo, dinali niya lahat ng pamilya niya, asawa, mga anak, tapos nagkarit siya sa sarili niya. Ganun yung mga krimen ngayon, dumadanak ang dugo dahil sa krimen, tapos punyeta ka. Ayaw mong dumanak ang dugo ng mga kriminal? Gago ka! Bobo ka talaga! Sa tingin mo, yung mga tinan mo, nung nakaraan, ang dami mga nag-hostage. Alam niyo bakit nag-hostage? Dahil sa pera. Dahil sa hirap ng buhay. Putang ina, nung panahon ni PRD, may nag-hostage. Wala. Putang ina, pag nag-hostage ka, you're as good as dead. Kung matatandaan mo, merong isang si Finish na, alam niyo si Finish na? Yung isang nag-viral na video. Isang lalaki na si Pinoy pa presidente, pero nagdeklara na si PRRD na siya itatakbo sa pagka-presidente. Anong ginawa nung lalaki na yun? Nanggahasa na siya. Sabi niya kasi ako pag nakakainom ako, pag sabog ako at saka lasing ako, nanghahanap talaga ako ng babae. Nanghahanap talaga ako ng babae. Yun talaga bisyo ko eh. Kaya ginawa ko na ngayon. Kasi pag si Presidente Duterte na or si Duterte na presidente, wala na, finish na. Duguan pa siya nung sinasabi niya yun ha. Ganun ang takot ng mga kriminal kay Duterte. Ngayon, puta, hindi matatakot ang kriminal. Bakit? Puta, ganito ang statement ng presidente, walang dugong dadanak sa pagsugpo ng krimen. Putang ina niyan. So kung ako, gagawa ako ng krimen, puta, baby pa ako nito. Baka pulbusan pa likod ko. Suklayan pa ako nito kahit wala akong buhok. Baka masahihin pa ako nitong gonggong na ito. So ganun niya itrato ang mga kriminal sa Pilipinas. No wonder, puro kayo mga kriminal. Tama, mali? Tama o mali? Hindi ba? Saan ka makakita? Tangina yung mga drugs na nahuhuli nila. Ilan na tonelada drugs na nahuli nila? Putang ina, kahit isang drug lord, wala sila nahuhuli. Wala sila nahuhuli. Nakahuli sa warehouse ng tone-toneladang bigas na tone-toneladang bigas na smuggled. Asan yung may-ari nung bigas? Wala. Nakahuli sila tone-toneladang shabu. Asan na yung pulis na nasangkot doon? Putang ina, wala na, nagtago na. Nakahuli sila ng tonelada dyan sa Alitagtag. Puta, nasa na yung driver? Wala na. May nahuli pa sila, tone-tonelada sa Baguio. Asan yung drug lord? Wala.
Putang ina, si Kerwin Espinosa, drug lord, nakalabas. Si Mabilog, drug lord daw na mayor. May kaso ng korupsyon sa COA. Meron ng perpetual disqualification. Binigyan ng executive clemency ng buwakan ng ina. O kita nyo ginagawa sa bayang Pilipinas ng ulul na yan. Tinan nyo ginagawa sa Pilipino ng mga tarantado na yan. Gusto nilang maubos ang mga Pilipino, maging kriminal lahat. Kaya pinahihirap nila ng pinahihirap ang Pilipinas para lahat ng Pilipino kumapit sa patalim, lahat ng Pilipino gumawa ng masama. Pagtapos ng termino nila, putang ina, lahat ng Pilipino kriminal na. O tapos si Inday Sara magiging presidente, paano ayusin ni Inday Sara Pilipinas? Tain na, mas sanay na yung mga taong kumita ng mas mabilis dahil sa pagnanakaw kaysa magtrabaho. Yan ang problema sa'yo, Bongbong. Yan ang hindi mo alam. Kailangan mong padanakin ang dugo ng mga kriminal kasi kriminal yan. Di ba? O anong ginagawa sa mga asong ulul? Anong ginagawa sa mga asong nagkarabis? Di ba? Pinapatay na. Dapat ganyan ang gawin sa mga kriminal, lalo na sa mga rapist at mga mandarambong sa Pilipinas, pati mga congressman, senador, isama mo na. Dapat nangangamatay lahat ang mga yan. Wala nang iba, hindi na binibigyan ng second chance yan. Ang aso ay mananatiling aso kahit damitan mo ng damit ng tupa. Ang ahas ay ahas. O hindi ba may kwento nga patungkol dun sa lumberjack. Alam niyo yung lumberjack? Merong isang ahas na daganan siya ng puno. So yung ahas na yun humingi ng tulong. Sabi nung ahas, dumaan yung oso, tulungan mo ako. Oso, sabi nung oso, nek-nek mo, ahas ka eh. Di kita tutulungan. Dumaan yung aso, ganun din. Ahas ka, di kita tutulungan. Dumaan yung pinakamabait na kwala. Oso, oy, kwala, tulungan mo. Ayoko, hindi ka naman mabait. Ahas ka eh. Hindi kita tutuklawin, promise. Hindi, ayoko, ahas ka eh. Dumaan yung elepante. Ang lakas ng elepante, kaya niyang sipain yung puno na kadagan doon sa ahas eh. Elepante, malakas ka naman, tanggalin mo yung puno. Tulungan mo ko. Ay, ayoko tulungan, tutuklawin mo ko eh. Hindi kita tutuklawin, hindi ka tutuklawin mo ka ba? Ahas ka eh, ba't di mo ako tutuklawin, nek mo. So alis yung dumating yung lumberjack. Yung nagpuputol ng mga puno. Lumberjack, tulungan mo ko. Mamamatay na ako. Sabi, ayoko, ahas ka. Manunuklaw ka, ano ka? Hindi ako manunuklaw, tutulungan mo na nga ako, manunuklaw pa ako. Talaga ba? Oo, promise, sigurado ka, hindi mo ako tutuklawin ha. Hindi kita tutuklawin. Anong ginawa ni lumberjack? Tinanong niyang gano'n, lumberjack, ang sakit ng katawan ko, nanginginig ako, ang lamig. Ilagay mo ako sa mga palad mo. Nilagay niya sa palad niya na ganyan. Hindi mo ko tutuklawin. Hindi, giniginaw nga ako eh. Sabi nung ahas, wait lang, kulang. Ilagay mo ako sa bulsa mo, mas mainit dun sa bulsa mo. Ilagay mo ako dun, bilis, nangihina na ako. Baka naman tuklawin mo ko eh, ilalagay kita sa bulsa ko. Hindi nga, tinulungan mo na nga ako eh. Ayun, nilagay niya sa bulsa niya. Alam niyo ginawa, alam niyo nangyari? Putang ina, tinuklaw siya nung ahas. Ngayon sabi niya, hayop kang ahas ka, putang ina mo ka. Ahas ka talaga. Putang ina ka, tinuklaw mo ko, matapos kitang tinulungan, buwisit ka. Sasabihin nung ahas, tarantado ka pala eh. Alam mo na nga ahas ako eh. Ano ba nature ng ahas? Tumuklaw. Yun, putang ina niyan. So matutuklaw ka talaga at ganyan ang nature ni Bongbong Marcos. Nagpaawa si Bongbong, kawawa kami, inaapi kami. Ng mga dilawang tae, ginagawa kami mga kriminal, maawa kayo sa amin, hu. Eto naman tong mga Duterte. Sige, palibing natin yung tatay. Sa libingan ng mga bayani, kahit magalit sila sa akin, okay lang. It's long overdue. Sige, tulungan natin sila. Tulungan mo kami makabalik sa kapangyarihan. Tinulungan, sige, BP Sara, takbo Vice President. Tulungan natin yung mga gago na yan. Tinulungan. Anong nangyari? Matapos mong tulungan, matapos mong bigyan ng aruga, matapos mong bigyan ng pagpapahalaga, puta, anong ginawa nila kay BP Sara?
Anong ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Anong ginagawa nila kay Duterte? Anong ginagawa nila sa Pilipinas? Kasi ang isang ahas ay mananatiling ahas. Kahit ano pang gawin mo, ahas yan. Ang nature niyan, manunuklaw. Kung ang isang vampira, pagbabantayin mo sa blood bank, puta bukas, ubos na yung dugo. Hinigop na lahat ng putang ina niyan. O kaya etong kumag na ito, kayo nang bahala. Kung ano sa tingin nyo itong tao na to, bakit ganitong ginagawa sa bayang Pilipinas. Pantakin mo pamilya niya, binigyan mo na ng pag-asa. Binigyan mo na ng pagkakataon, ma-redeem yung mga sarili nila. Putang ina, ganito pag ginagawa sa bayan. Lahat ng pera inuubos ng mga hayop. Tinuklaw, pati yung mga nakatulong sa kanila. Nakatulong sa kanila si Pastor Apollo Kibuloy, ang dami na itulong. Tinuklaw. Putang ina, binalasubas, binalahura. Putang ina niya, sinisiraan pa niya. Samantalang ang takaw-takaw ng putang ina. Lahat ng mga pagkain inihain sa kanya, nilamon niya. Lahat ng perang inoffer sa kanya para sa kampanya, kinamkam niya. Pati yung mga pera na para sa mga pagsasaayos ng mga debate, inano niya. Kumbaga, ni-utilize niya. O, tapos pagkatapos, anong ginawa? Putsang ina, 16 days. Yung mga pulis, minarak yung simbahan, naghukay, binalasubas ang simbahan. O, yan, ganyan yung tao na yan. Tarantado yan. Sagad sa kahayupan ang pamilya na yan. Buong pamilya yan. Putang ina, walang mabait sa mga yan. Lahat yan, mga demonyo. O, diretso. Sa halip, dapat daw na bumuo ng batas para rito at maayos itong maipatupad ng pulisya at ng lokal na opisyal ng gobyerno. Pinunto rin ni PBBM na hindi kailangang umasa ng bansa sa Pogo. Sa laban kontra krimen at droga, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Oy! Hindi daw kailangan dumaan sa madugong solusyon pagdating sa krimen at droga. Natural, kriminal ka eh. Natural, doon nagdodroga ka eh, di umano. Hindi ba, sir? Kaya talagang hindi dapat dumanak ang dugo kasi putang ina, mamamatay ka kapag pinadanak mo dugo ng mga kriminal. Di ba? O, satanas ka eh. O, kawatan kayo. Di umano. O, putsang ina, talagang bati-bati kayo ng mga kriminal. Nung dumating ka, lahat ng kriminal, puta, party-party. Sabi ko nga sa inyo, yung kalsada, dati tayo may-ari. Nung Pangulong Duterte ang nakaupo, si Duterte ang may-ari ng kalsada. Binalik ni Duterte ang kalsada sa mga Pilipino. Kahit madaling araw, naglalakad ka, walang mangyayari sa'yo masama. Pero ngayon, subukan yung gawin nyo. Putang ina niyan. Wala, ibinalik ni Bongbong Marcos yung mga kalsada natin sa mga kriminal. Oo, tayong mga nagbabayad ng buwis, dapat sinusuportahan, pinoprotektahan ng pulis, puta wala na. Ultimong pulis, mga kriminal na. Yun ang pinakamasaklap sa bayang Pilipinas. Wala po kaming paniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libong Pilipino para mabigyan ng solusyon itong problema na ito. Tanga, hindi mo la papatayin yung libo-libong Pilipino. Pero kung libo-libong kriminal yung papatayin mo, kahit Pilipino pa yan, dapat mamatay yan, Bongbong, katulad mo. Oo. Dapat talaga yung mga kriminal mamatay. Ano yung sinasabi mong hindi dapat mamatay yan? Dapat mamatay yan kung libo-libong mga kriminal yan. Anong sabi ni Bato de la Rosa? Ang aking mga kamay, kung mabahiran man ito ng dugo ng mga kriminal, I will be proud. Kasi trabaho ko yan. Kriminal yung pinatay ko. O, pero kung papatay ka ng mga inosente, tanga. Tatay mo lang ang gumagawa nun. Airpods mo ang gumawa nung ganun. Bongbong Marcos, baka nakalimutan mo nanggaling ka sa tamod ni Marcos Sr. Si Marcos Sr. ang madaming pinapatay na mga inosenteng mga aktivista. Makapagsalita ka, kala mo kalinis-linis nyo. Tanginan nyo, kayo ang pinakamaduming political family sa Pilipinas. Mga hayop kayo. May tamang paraan po para tiyakin ang kapayapaan sa ekonomiya at trabaho
Hindi natin kailangan umasa sa illegal na industriya tulad ng Pogo. Tanga, illegal nga eh. Putangin na mo, bobo ka talaga. Sinong may sabi na aasa ka sa illegal? Putangin na niya. Kayo lang naman ang illegal eh. Pero kahit Pogo pa yan, at kung anumang negosyo yan, kahit na Chinese, Russian, Australian, basta legal, pwede tayong umasa dyan ng trabaho, bobo. Pero kung illegal, ang ina naman. Natural, hindi tayo dapat umasa ng trabaho dyan. Illegal nga eh. Bopol sang puta. Ay, nako. Kaya alam nyo kaya napagkakamalan tayong Pogo vlogger. Kasi pinagtatanggol daw natin yung Pogo. Hindi. Kasi ang Pogo, merong masama, merong mabuti. Merong mga illegal na Pogo, merong mga legal na Pogo. Nung si Duterte ang nakaupo, legal na Pogo yun nandiyan dyan. Yun ang nakatulong sa atin, kaya tayo nakaraos noong pandemic. Dahil sa legal na Pogo. Oh, anong nangyari? Nung umupo si Bongbong, putangin na yung legal, naging illegal, nanganak ng nanganak. Dumami yung illegal na Pogo. Oy, may sabi pa nga eh, di ba? Di ba yung sinasabi nung isang report ni SAS na nag-hearing si Risa Ontiveros patungkol sa Pogo, yung pala nagpapuslit na sila ng mga Taiwanese sa Pilipinas para magtrabaho saan? Sa Pogo. Nahuli nung January. O, di ba? Yun yung mga kwento-kwento. Di ko alam kung totoo yun ha. Pero wala pang sagot si Risa Ontiveros dun. Parang drug test din nito. Sinasabi addict siya, di naman nagpapadrug test. Anong iisipin ng tao? Di ba? So may mga illegal na Pogo, yun yung dapat mawala. Yung mga legal na Pogo, hindi tayo target nun. Yung legal na Pogo, ang nagsusugal dyan, mga Chinese. Kaya nga galit na galit si China eh. Na dapat ipasaran nyo na yan dyan sa Pilipinas. Binibiktima niyan yung mga Chinese sa China. Walang Pogo na nagsusugal Pilipino. Wala. Sa Pogo, ang nagsusugal puro Chinese. Pero ang mga empleyado dyan, may mga Pilipino. So nakikinabang tayo sa Pogo? Hindi. Nakikinabang tayo, nagbibigay ng trabaho. Nagbibigay ng buwis sa Pilipinas. Sinong sinisira nila buhay? Buhay ng mga Chinese. Kasi sila nagsusugal, hindi tayo. Anong ginawa nila? Tinanggal nila yung Pogo. Okay din naman, maganda naman. Anong pinalit nila? Putang ina, kaliwat kanan na mga online casino. Ini-endorso pa ng mga artista. Tapos yung mga artista nag-i-endorso ng mga online casino, sinong ini-endorso ng mga kandidato ngayon? Solid North. Yung mga sugarol na mga itong si Leila de Lima, yung party list ni Leila de Lima, yung mga party list ng mga konektado sa mga animal na to, yun ang pinopromote nung mga artista na nagpo-promote nung mga online gambling. Sino ang apektado pag online gambling? Pilipino nagsusugal dun. O kasi local yun eh. Pinalitan nila yung Pogo na ang piniperwisyo, mga Chinese, ang mga parokyano Chinese, pinalitan nila ng mga mobile, online, na mga sugal. Sinong apektado? Mga Pilipino. Mantakin mo kahit bata pwedeng magsugal. Ganyan ang ginawa nila sa Pilipinas. O, di ba? Talpakan. O, tapos boom, meron pa yung mga games. Kala mo, nagbibigay ka ng pera. Nakalink pa sa GCash. Kahit 2 piso, pwede mong isugal. Putay, naisipin mo yan. Ganyan ang estado ng Pilipinas ngayon. Kaya wag kayong tatanga-tanga. Buksan nyo ang isip ninyo. Kayong papabudol dito sa mokong na to. Na naging pugad ng krimen. Okay lang, sarado lahat ng pasugalan. Putangin na, pati yung casino. Isara ninyo. Pati yung mga casino dyan sa Ross Boulevard, yung casino sa Quezon City. Tangin na, ipasaran nyo lahat para talagang masaya. O deal? Hindi yung lang, isang sugal. Lahat ng sugal. Ipasara, gusto nyo, yung mga may-ari niya, gusto nyo, ikulong nyo lahat. O pati droga. Kasama niya kasi sugal, droga, babae, alak, magkakadikit yan. O puta, lipulin lahat yan. O tingnan ko lang. O wala nga kayo nahuhuling drug lord. Paano yan? Naging pugad ng kaharasan. Ang solusyon ay tunay na trabaho, disenteng sweldo,
at suporta sa maliliit na negosyo. Paano mo gagawin yon? Tangin na mo, 3 taon ka na, wala ka pa nagagawang ganon. Naiahon mo na bayan mo? 3 taon na? Hindi pa, pabagsak tayo ng pabagsak, loko-loko. Lahat na sinasabi mo, baliktad. Sabi mo, dapat, labanan natin ng China dyan sa South China Sea. O tapos anong ginawa mo? 15 billion yung kinaltas mo sa budget ng Armed Forces of the Philippines. Paano tayo may kipaglaban dun? Tangin na, binawasan mo sila ng pambili ng bala. Tanga ka ba? Tapos kayo sasabihin ninyo, bumababa ang crime rate. Paano bumababa ang crime rate? Putang ina nyo, hindi nga kayo nakakapatay ng mga kriminal. Yung mga kriminal nga, pinababayaan nyo mabuhay. Wala nga kayong drug lord na nauhuli. Paano yung bumababa yung crime rate? Pinagsasasabi nyo. Kasi sinasabi nyo, maganda ekonomiya. Paano maganda ekonomiya? Paano gaganda ekonomiya pag pumuta ka sa ayuda? Kita mo, punong-puno ng tao pagka ayudahan. May maganda bang buhay na nanghihingi ng pera yung mga tao? Tarantado. Di ba? Kita mo, kaya bang yabang yan ni Bongbong Marcos? Kaya bang yabang ni Bongbong Marcos, ha? Tingnan nyo kung ano ang, sabi pa nila, si Bongbong Marcos daw ay mas malaki. Mas malaki na daw yung kanyang trust rating. Mas dumami daw yung mga taong may gusto sa kanya sa Pilipinas kaysa kay BP Sara. Si BP Sara daw, pabagsak ng pabagsak. Si Marcos daw, parami ng parami yung may gusto sa kanya. Paano nangyari yun, Bongbong? Ha? Paano nangyari yun, yung sinasabi mo na mas maraming may gusto sa'yo kaysa kay Inday Sara? Ultimong page mo, Bongbong Marcos, yung merong blue check, ibig sabihin, verified na account na sa'yo yun. Lahat ng post mo dun, puro tawa yung binibigay sa'yo ng tao. Walang puso. Puro tawa. PTV, yung istasyon ng gobyerno na dapat naglalabas ng mga propaganda mo. Wala kang makikita doon na kung ano-anong puros tawa yung binibigay sa'yo. Paano mo sasabihin gusto ka ng tao? Lahat nung nagko-comment sa'yo doon ng magaganda, pare-parehas yung sinasabi, putang ina, walang mga followers. Walang mga friends sa Facebook, nakalock yung mga account, mga troll. Mga dummy account. Nagsasabi mo. Papaano kang mo masasabi na mahal ka ng tao? Tingnan mo to. Hindi yan. Ito, tingnan mo. Putay na, Bongbong, walang kumakaway sa'yo. Ayan, pati si ate, puta, dumaan ka na. Dumaan ka na't lahat si ate. Hindi ka pa tinitingnan. Putang ina. Saan ka makakita na ganyan? Wala. Ulitin natin. Baka sabihin mo, niloloko ka eh. Ayan, Ayan, si ate, hindi ka pinansin. Eto si ate, hindi ka pinansin. Putang ina, yung putok mo kasi. Taas ka ng taas ng kamay. Walang may gusto sa'yo, Bongbong. Putang ina, walang may gusto sa'yo. Ayan, nakalagay na, libreng trabaho para sa Pilipino. Job fair mo na yan, Bongbong. Pera na ng gobyerno yung ginamit nyo dyan. Meron na kayong pangtawag ng maraming tao. Job fair, mabibigyan kayo ng trabaho. Sa dami ng walang trabaho, nagpunta sila lahat dyan. Nagpunta sila dyan dahil sa trabaho na ibibigay nyo dapat. Putang ina, hindi dahil sa'yo. Tingnan mo. Ayan, walang may gusto sa'yo. Puro banner mo pa yan. Kahit anong kaway mo, walang may gusto sa'yo. Nakita mo? Nakita mo? Ha? Nakita nyo yung ni BBM? Ha? Wala, di ba? Walang may gusto kay Bongbong Marcos. Ayan, walang kumakaway, dinadaan-daanan lang. Meron pa yung bagong Pilipinas Sima. Sige, taas kamay. Tangina, kahit din ang picture, isang piraso lang. Matakin mo, walang kapagod-pagod yung security mo, Bongbong. Yung security ni Bongbong, walang kapagod-pagod, mga boss.
Oo, kasi mantakin mo, dumadaan lang siyang gano'n, para lang siyang multo, hindi siya nakikita ng mga tao. Ganyan ba yung sinasabing sikat na sikat kat mahal ka ng mga Pilipino? Puta si PRRD, pag nagpunta sa mall. Tayo na sinasabi ko sa iyo, nawawalan ng tao yung mga bantay sa mall, kakapag dinudumog siya ng tao. Si Pangulong Duterte, kapag lumalabas siya ng bahay, putay na nagkakaroon ng fun run. O, nagkakaroon bigla nagkakaroon ng people power. Ganun ang karisma ng mga, alam mo, sabi nga nila, you cannot teach karisma. Kahit anong talino mo, yung karisma, hindi mo yan mapag-aaralan. Kahit anong galing mo, kung wala kang karisma, kung putang ina ang tingin ng tao sa'yo, basura ka, kahit anong gawin mo, hindi mo mapapapalakpak ang tao sa'yo. Pupunta yan dyan dahil may gusto silang makuha. Gutom na tao eh. Anong nakalagay dyan? Bagong Pilipinas Job Fair. Pumunta tao dyan kasi nagbabaka sakali makakuha ng trabaho. Tapos ang makikita, mukha mo, kaway ka pa ng kaway, ulul ka. Tangina, hindi ikaw ang pinunta namin dito. Ang pinunta namin dito yung trabaho. Ang tanong, nabigyan ba lahat ng trabaho yan? Hindi. Hindi, pinalabas nilang propaganda yan na dinumog na naman si Bongbong. Nakita mo yung mga bodyguard mo? Tangina, hindi nila hinaharangan yung tao dahil hindi ka pinagkakaguluhan. Nakita mo yung cameraman mo, iisa? Walang may gusto sa'yo. Walang may gusto sa'yo, Bongbong. Tandaan mo yan. Itaga mo sa bato yan. Walang may gusto sa'yo. Kung pwede nga, 2028 na bukas eh. Oo, baka nga kung halimbawa tatakbo si Manny Pacquiao, kalaban mo, baka manalo pa si Manny Pacquiao sa inis sa'yo ng tao eh. Kahit parehas kayong gunggong eh. O, tingnan nyo, eto pa isa. Sige. O. Naaman si Presdere. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like... Ay, ano nangyari? Wait, sorry. Naaman si Presdere. O, yun o. Tayo na o. Sino to? Ito ba yung tumatakbo ng ano? Ito yung tumatakbo na gobernador dyan sa Negros? O, ito yung kahapon pinuntahan nyo, di ba? Putang ina, taba nito. Laki ng tiyan, no? Busog na busog din to. Talagang kapag kakaibigan ng mga Marcos, putang ina, busog na busog. Tingnan mo si Romualdez, busog na busog din. Ito si Chaco. O, ito yung Chaco. Ito yung meron din tayong balita na mahilig din daw, hindi rin daw natutulog to. Ayan o, trabaho para sa bagong Pilipinas. Nagpunta sila dyan sa Dumaguete, nagpunta sila dyan kasi daw bigayan, abutan. May abutan eh. O ngayon, pinagmamalaki nila na dinudumog yung mga meeting di abansi nila. Tangin na hindi pala meeting di abansi, magalit naman si Diego Latigo sa akin. Dinudumog yung mga sorties nila. Paano hindi dudumugin? Mag-a-announce ka, magbibigay kayo ng pera. Tapos biglang susulpot dyan si Bongbong Marcos kasama yung mga alagad niyang mga senatoriable niya. Gagamitin nila yung pera ng taong bayan para puntahan yung kanilang sortie, tapos dun sila magyayabang. Mga gunggong pala kayo eh. O, tingnan nyo ito. Tingnan nyo tong engot na to. O, gobernador na yan ha. Pero pinasisigaw niya yung mga constituents niya. Anong ginawa ng constituents niya? I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isyagit ra nato. Okay ra ba? BBM! 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 Dunga ta, BBM! Oy, puta, sumigaw naman kayo. Sumigaw, mantakin mo yan ang nakalagay dyan, no? Trabaho sa bagong Pilipinas. So yung mga nagpunta rito, baka naghahangad ng trabaho. Tapos putang ina, pasisigawin nyo ng BBM. BBM daw, huy, sumigaw naman kayo. Nakakaawa naman si Gob. BBM! Matay minga man usab-usab. Ano ba yan? Sabi nila, ano ba naman yan? Hindi kayo sumisigaw, napapahiya ako. BBM. BBM! 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 Putang. Wala na, putya, nakatulog na yung pulis. Mantakin mo, mayroong bantay na pulis, wala naman nagkakagulo. Tignan mo yung mga tao nagtatawanan. Tangina, hindi nila pinuntahan si BBM dyan. Tapos ito, ipagmamalaki nyo sa amin na si Bongbong Marcos mas mataas.
mas mataas ang trust rating or ang clamor ng tao kay BBM ngayon? Sigurado kayo? BBM, diretso. Okay, press, rag okay na kita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And Putang ina, truly. Nakalbo na to, kakasinungaling din, no? Putang ina, puta, ang tindi nito, no? Ibang klase din yung hugis ng katawan niya, oh. Puta, alam mo, nagkamal na rin to ng sandamukal na kayamanan, eh. Puta, naubos na yung buhok nito, kakasipsip kay Bongbong, oh. let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, press. Thank you kanino tanan and maayong hapon. Ayan na, ulitin natin yung mga tao kung talagang masaya ba Naman sila. Si Press Dere, I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isyagit ra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Dunga ta, BBM! Putay na. Alam mo, sakit nito. Ako si BBM, nakikita ko yan po. Tangina. Ay, wala na talaga. Alam mo, Bongbong Marcos, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sinira mo yung salin-lahi ng Marcos. Ikaw ang nabigyan ng pag-asa para sana buhayin, baguhin yung perception ng tao sa pamilya nyo. Na sana magkaroon kayo ng, alam mo kung ginawa mo lang maganda yung trabaho mo, Bongbong, yung pamilya nyo, yung mga susunod na generations ng pamilya nyo, considering na mga Marcos sila, kung ano lang talaga, baka pwedeng pumalit kayo sa mga Duterte. Pwedeng hindi na mag-national ang mga Duterte at kayo-kayo na lang eh. Kasi yung pangalan nyo palang, kumbaga yung pangalan nyo palang Ferrari na yan eh. Oh, yung pangalan nyo, yung tatak pa lang ninyo, okay na eh. Kaya lang, ang problema, Bongbong, hindi ka nagtrabaho ng maayos eh. Hindi ka nagtrabaho ng maayos. Sana man lang yung pagnanakaw, inunti-unti mo. Halimbawa, nagnakaw akong konti. Tapos, yung susunod na presidente, anak ko magnanakaw din ng konti. Yung susunod na presidente, pamangking ko magnanakaw ng konti. Baga, hindi yung tinodo mo naman kasi yung pagkamkam eh. O, imbis na sana, yung mga susunod na lahi ng mga Marcos, may pag-asa pang magnakaw, wala na. Hindi mo na sila binigyan ng pagkakataon. Bakit? Sa sobrang gigil ng tao sa'yo, sa sobrang kitang-kita ng tao lahat ng kabulastugan ninyo, pagnanakaw ninyo, lahat ng mga ninyo, ng mga scam ninyo sa gobyerno, wala nang mananalo ng mga Marcos sa susunod. Kaya imbis na sana yung mga anak ni Amy may pag-asa pang umangat, wala na. Kasi sira na yung mga pangalan ng Marcos noon, sinira mo palalo ngayon. So, consistency is the key. Putang ina, kung merong isang bagay na consistent kayong mga Marcos, sirain ang Pilipinas. Patay minga man usab-usab. BBM! 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 Okay. Press, rag okay na kita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Di ba? Ayun, mga bossing. At doon nagtatapos ang kabulastugan ni Bongbong. Ang daldal ko, no? Ganyan dito sa channel natin. Kahit mag-isa lang ako, wala akong kausap. Oo, ratrat ng ratrat yan para sa bayan. Sabi ko nga sa inyo, sobrang delikado na itong ginagawa natin. Dahil nasa kapangyarihan to mga to, nakita nyo naman, pati mga pulis, general, pinakukulong ng mga to. Pero di natin alintana yan. Kasi kung hindi tayo magsasalita, aasal lang tayo sa mainstream media, wala mangyayari sa bayang Pilipinas. Puros kahayupan ang mangyayari sa bayang Pilipinas, di ba? O at least, sa pamamagitan ko, namura natin itong mga kupal na ito. Sabi ko nga sa inyo, binabayaran ba tayo ng mga Duterte? Hindi. Ano ba ang meron ng mga Duterte? Bakit pinagtatanggol natin to the point na kahit mapatawag tayo sa kamara? O kasi mahal nila Pilipinas. Ang mga Duterte nagtrabaho para sa mga Pilipino. Kaya gusto natin ng ganun. Kaya ayaw natin na yung taong nakatulong sa atin sa nakaraang 6 na taon, baboy-baboyin lang nitong mga walang silbing mga politiko na ito. Kaya yan. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kung buhay pa tayo.
Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. God bless us all and God bless the Philippines. Hanggang sa susunod na Uratan Sessions. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.